MP Region 13 Director. Mahigit 1 milyong empleyado ng gobyerno makakatanggap ng hanggang 10,000 pisong dagdag Christmas bonus. Ayon po kay Budget Secretary Rolando Andaya Jr., sakop nito ang mga nasa regular, plantilla position, pati na ang casual at contractual employees. Ang bonus ay paghahatian ng national government at ahensyang sineserbisyohan ng empleyado. Ang dagdag bonus sa mga kawani ng government-owned and controlled corporations, ibabase po sa savings at kakayahan ng ahensya na makapagbigay sa kanilang manggagawa. Nasa 7 billion pesos ang inihanda ng gobyerno para sa dagdag Christmas bonus sa mga manggagawa ng pamahalaan. Ire-release po ang bonus sa susunod na linggo. At ngayon panahon pa rin ng Kapaskuhan, kalimitang reklamo ng ating mga kababayan ang umano'y pangongontrata o kaya yung pamimili na mga taxi driver ng kanilang isasakay na pasahero. Kaugnay ng balitang yan, magsusumbong tayo live sa studio kay LTFRB Chairman Alberto Swansing. Asek, good morning po. Good morning, Igan, at good morning din sa mga nakikinig sa inyong programa. May natatanggap na ba kayong sumbong kaugnay ng mga Oplan Isnabero? Yung mga taxi driver natin na namimili o kaya pagsakay mo ay ibaba yung metro at nangongontrata? Araw-araw yan, Igan. Okay. Meron tayong nare-receive na, na mga text messages galing sa mga taxi riders. Ano? Opo. Na kuminsan sila ay refusal to convey. At minsan naman, yung ibang mga salbahing mga driver, sinasakay yung pasahero pagkatapos ibababa sa mga lugar na malayo. Malayo, no? O kaya minsan sa mga ilang na lugar. Okay, para ba itatakutin na, sige, bumaba na lang kayo, parang ganon. Oo. At ating pinapakiusapan yung ating mga mananakay, no, sa mga taxi. Opo. Na huwag po sila magkatubiling mag-text sa aking mismong cellphone, ano? Kung meron mga ganyang klaseng sitwasyon na sila'y nararanasan. Pwede nilang i-text yan dito sa number na 0918-944-7951. At binibigyan din natin ng babala yung mga kababayan natin, ano? Dahil kung minsan nakakasakay sila sa mga taxi na hindi ho prangkisado. Ay, nako. Pero dilaw ang plaka. Kolorum. Kolorum. Hinahabol po natin ngayon yung mga taxi na yan. Pero siguro, asa maglagay tayo dun sa, usually sa mga mall, di ba may mga taxi, ano sila? Stand, ganon. Opo. Ay, madali natin mahuli dahil nakapila ho yung mga yun eh. Nag-iikot na po yung ating mga enforcers kasama yung pinakiusapan naming membro ng HPG para nga verify yung status ng mga taxi na nagpaparada dyan sa mga malls at lalong-lalo na dyan sa mga airports natin. Yun. Tama. Pauwi. Yung mga sinasamantala nila, yung mga pasahero natin na dumarating. Gusto raw hong tip, dollars. Oo. Meron nga tayong inasikasong isang complaint na noong sinakay siya sa taxi, nagdahilan yung driver na sira yung metro. Ako naman. At ating hinuli yung driver, kasama na rin yung may-ari ng sasakyan. Operator. At ni-require nating lahat ng mga taxi nila ay inspeksyonin yung metro. Ayan po yung hotline. Nakikita nyo sa inyong television screen. Pakilista nyo na po. Ang basic kong gagawin, pwede naman i-text agad, no? Huwag nating hayaang ikangay maging biktima nito. Isumbong agad, no? Asek, Isumbong po kaagad. Huwag po natin pagtagalin. Ganun ba gagawin? Di pangalan nung... Total, pagsakay nyo naman, nakalagay naman sa mga gilid-gilid, di ba? Na yung plaka, pangalan ng operator, ano pa ba? Yung taxi driver, di ba, may ID naman yan. Kung minsan fake yung ID sa ganun ba? mga ID niyan. Kaya yung plate number lang, importante. Yung plate number. Kung saan nangyari at kailan nangyari. Ano bang parusa natin para yung mga nanonood ngayon na taxi driver, wag naman tularan yung ibang mananamantala? Actually, ang Igan, ang pinaparusahan natin dyan is yung may-ari ng sasakyan. Yung operator mismo? Yung operator, dahil sila ang may kontrata sa atin eh. At bahala naman yung operator na disiplinahin yung mga drivers. Ganun po ba? Oo. Lilipat-lipat lang ho yung mga driver ng operator. Magagaling ho yan eh. Meron tayong ginagawang driver's registry, Igan, ano? Na itong mga taxi operators can refer to. Kung halimbawa, merong mga drivers na recidivist, ano? Yung mga madalas gumawa ng kasalanan.
bago nila gawing empleyado yan. Ano? Pero- Again, pinapaliwanag ko sa mga taxi operators, yung pong driver ninyo ay empleyado po nyo yan. No? So, pananagutan nyo yan. Hindi kaya pag narinig ito ng mga taxi driver, lumakas yung loob. Ay, operator pala namin ng pagagalitan eh. Ay, Di one time big time lang sila. pero malalagay sila doon sa aming driver's registry at Ayun na. Oo. yung mga taxi operators na gustong mag-hire ng mga drivers, pwedeng mag-refer muna doon sa aming driver's registry at kung nakapasok yung pangalan ng recalcitrant na driver, ay pwede na siyang hindi tanggapin sa trabaho. Isa sa tinatanggap namin reklamo, yung 3 gulong ang problema, lokal na pamahalaan ho ito, di ba, ASEC, hindi sakop ng LTFRB, di ba, yung mga tricycle, mga sidecar, grabe ding pumatong ngayong Pasko yan eh. Totoo po yan. Pwede ba sakupin na rin natin yun, Chairman? Ang ginagawa po natin, nakikipag-ugnayan po tayo sa mga Sa lokal. punong lungsod, ano? Opo. Yung mga mayors, Opo. nakikipagmowa tayo. Like for example, next week, makikipagmowa tayo kay Mayor Revilla, no? Para nga Sa Cavite. makontrol din ang operation ng mga tricycles. Okay. Chairman, maraming salamat po. Maraming salamat Good din. morning po. LTFRB Chairman Alberto Swansing. Mga elemento ng 73rd Infantry Battalion tuloy ang pursuit operation laban sa mga nang-ambush sa convoy ng mga sundalo at pulis sa Maguindanao. Dala po ng convoy ang mga nasamsam na ebidensya mula sa compound ni dating Maguindanao Governor Andal Ampatuan Sr. Narito ang report ni June Veneracion. Ito ang sari-saring mga armas at libu-libong mga balang nakuha sa ikatlong raid sa mansyon ni dating Maguindanao Governor Andal Ampatuan Sr. sa Sharif Agua. Kabilang ito sa mga gagamiting ebidensya kaugnay sa Maguindanao Massacre na ikinamatay ng 57 tao. Sakay ng 6x6 truck mula Sharif Agua, ibinyahe ng convoy ng mga pulis at sundalo ang mga ebidensya. Patungo sana sa General Santos City ang convoy na kinabibilangan ng 6 pang sasakyan. Pero pinagbabaril ng 3 armadong lalaki ang convoy sa highway sa barangay Lapu-Lapu sa bayan ng Apatuan. Ayon kay Chief Superintendent Felicissimo Cu, hepe ng Joint Task Force 12 Alpha, naghagis pa ng granada ang isa sa 3 sospek. Maswerteng ang likurang bahagi lang ng patrol car ang tinamaan at walang nasaktan. Agad nagtungo ang 5 sasakyan sa isang military checkpoint habang ang 6x6 truck nagtungo sa Batuan Municipal Hall. May 6 na raang metro ang layo sa ambush site. 100 sundalo rin ang itinadala sa ambush site bilang resback sa mga matake. At para po sa update sa pursuit operation laban po sa likod ng pananambang sa military convoy sa Ampatuan, Maguindanao, makakausap po natin si AFP spokesman, Lieutenant Colonel Romeo Browner Jr. Lieutenant Colonel Browner, good morning. Good morning, Igan, at good morning sa ating mga televiewers. Marami yung ang duda no, ng mga nandun sa joint session kagabi, hindi sa ambush na ito. Bakit nga raw gabi binyahe yung mga ebidensya at walang nasaktan, wala bang tama rin yung mga sasakyan para makumbinsi lang itong mga ilang kritiko na maniwala dun sa ambush na yan? Well, totoong-totoo po yung ambush. Yun po ang masasabi natin. At sa ngayon po ay tinutugis na ng 73rd Infantry Battalion ang mga attackers or yung mga umambush po dito sa convoy natin. Nakilala na ubas kung sino yung grupong yan, Colonel? Well, naniniwala tayo, Igan, na ito pa rin na yung mga miyembro ng Rebel Armed Group, dahil gusto nilang manggulo at gusto nilang i-disrupt yung mga activities po natin. Katulad nitong activity na ito. Colonel, hindi pa pwedeng, wag na lang natin tawaging Rebel Armed Group, private army sila eh. Hindi ba? Wala naman silang political cause. Hag-rebelde, di ba? May political, kosa. Pag ganyang armado lang at sympathizer ng mga Ampatuan, private army yan. Well, ito kasi yung mga dating CVOs natin, Igan. Oo. So, inalis na... legitimate, tapos